Mainit na balita. Tapos na ang kaso. Magbayad ka na ng 8 million. Ilang beses siningil ay hindi na bayad. Kunwari, walang nangyari. Tapos, nakikita ko, namimigay na. Ganyan ang klase ng tao na mali natin na napili. Tinatakbuhan ang utang. Magbayad ka naman muna ang utang mo. Anong pinamimigay mo? 'Di ba? Ayuda. O sige, ayuda. Bakit kailangan kang pumapil? Di ba dapat ang nagbibigay niyan yung national government? Hindi mo trabaho yan. Yung tipo ng tao na nagkakali tayo na piniling representante ng ating distrito. Di po ba yung asawa ay may rape case? Lumapit siya sa asawa ko. Abogado. Kaya nga, kadahanan ng buhay, alam nyo, ang kadahanan ng buhay talaga sa amin, yung asawa ko. Kaya dahil kadahanan ng buhay, o sige, pagkapit natin ito. O tapos na ang kaso. Magbayad ka na ng 8 million. Ilang beses siningil ay hindi na bayad. Ganyan ang klase ng tao na mali natin na napili. Tinatakbuhan ang utang. Okay, alam mo, abogado din ako, dumaan din ako sa practice, hindi talaga nakakabayad lahat. Ang sasabihin niyan, ito attorney, meron akong konti, ito na muna. Pag nagkapera ako sa susunod, magbibigay po ako. Sa susunod na buwan, ito attorney, konti po. Ito lang po muna ngayon. Hindi talaga eh. Kunwari, walang nangyari. Tapos, nakikita ko, namimigay na. Magbayad ka naman muna ng utang mo. Pila na lang pala eh. Ako ang ina, ako ang pare. Ako ang pare. Ako ang ina, ako ang pare. Ano ba talaga? Pero tawag doon sa tumatakbo sa hindi nagbabayad ng utang? Yan. Yan. Tingnan natin. Nagkakalit tayo ng pili ng presidente, nakalit din tayo ng pili. Hindi natin natingnan yung kalakas eh. Oo. Diba? Diba? Ganyan ang klase ng pagkakamali namin. Kaya, ngayong darating na Lunes, meron tayong pagkakataon na itama ang mali. At yun ay ang pagpili kay Congressman Rani Abu. Nagbalik natin sa Kongreso na 9 years napakaganda ng track record naging deputy speaker. At sabi ko nga, pwede maging speaker, di ba? Bakit hindi? Diba? Ihapit natin lahat doon sa Kongreso, buong Pilipinas. Hapit natin, ito po ang aming piniling speaker. Kami po ang taong bayan.
Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, pag-usapan na ho natin ang mga salot sa lipunan. Yun dapat hindi na ho makaulit. At dahil alam naman po natin nagkakalat lang ho sa Congress o kung hindi naman sa Congress ay sa Senado. Alam nyo po mga kababayan, matindi po ang banat po ni VP Sara Duterte dito sa isa na namang congressman na si Congressman Santo Papa. Ay, hindi pala Santo Papa, Santo Mama pala, Santo Mama. Mamaya ipapaliwanag ko kung bakit tila Santo Mama ho ito isang to. Ang lupit po nito mga kababayan, panoorin po natin mamaya itong kanyang ginawa. Pero bago yan, bigyan muna natin ng konteksto. At ito na naman po si VP Sara Duterte, nagpunta po siya sa isang lugar, diyan sa, I think it's sa Batangas. So, at nangampanya ng Duterte at meron din ho siyang ikinampanyang congressman na kandidato, di ba? At meron ho siyang sinabi doon sa isang congresswoman na kalaban nito. Panoorin po natin Naku, wag ho kayong kukurap dahil napakatindi ho ng binitawan ni VP Sara Duterte dito, ha? O, pasok, madam. Yung tipo ng tao na nagkamali tayo. O, parang tayo daw yung tipo ng tao nagkamali tayo, di ba? Nagkamali. Aminado naman lagi dyan si VP Sara Duterte. Na piniling representante ng ating distrito. Ayun. Di po ba? Yung asawa ay may rape case. Naku po, yung asawa daw ay may rape case. Ako ito, sa akin lamang po ito kung siguro ako may asawa akong may kaso ng rape. Naku po. Iiwan ko yan. Totoo. Hindi, syempre, tayo lalaki, di ba? Alam naman natin, laging binibintang sa lalaki yan Pero kung kayo po ba, may kaso kunwari yung inyong asawa na isang kaso ng rape. Alam nyo, hindi ko kasi yan hindi mo maitatago itong sinasabi na ito dahil si VP Sara po Duterte ay mismong witness, ika nga. Parte po siya doon sa kinakaharap na kaso nitong Allen itong congresswoman na ito, yung kanyang asawa. So involved po, kaya meron pong kahit, alam mo yun, hindi natin masasabing fake news yan kasi involved siya Parte ho yung kanyang asawa din ni VP Sara Duterte. O, pasok. Lumapit daw siya sa asawa niya na isang abogado. Pasensya na sa audio Sinubukan natin yung best natin makakuha ng edit na maayos hindi talaga natin makakuha. Kaya nung inedit ko po ito medyo naayos naman pero may mga hindi pa rin maintindihan words. Kaya naghahanap na buhay. Alam mo, naghahanap buhay talaga sa amin yung asawa ko. So naghahanap buhay lang daw sila ng asawa niya. Yung asawa niya na si Attorney Man Scarpio, isa hong abogado. Nilapitan daw po nitong congresswoman na ito at humihingi ng tulong dahil yung kanyang asawa ay kinasuhan ng rape. Yun po ang kwento niyan. Okay? Ulitin ko. Yung asawa ni congresswoman kinasuhan ng rape. So kung si congresswoman, hindi ko alam kung congresswoman na siya at that time, lumapit kay VP Sara at humingi ng tulong doon sa asawa ni VP Sara Duterte na abogado. Siguro, alam naman natin si VP Sara Duterte matagal nang naging mayor at kung panahon naman na mayor ang kanyang ama, vice mayor siya. So hindi niya magagampanan ng pagiging abogado nito congresswoman na ito. So yung asawa ngayon ang naging abogado nung asawa ni congresswoman. Kaya naghahanap buhay. O sige, taklapin natin ito. Dahil naghahanap buhay yung asawa, sige, tanggapin natin ito. Tapos na ang kaso. Magbayad tapos ka na ng 8 million. Magbayad ka na ng 8 million. Kasi tapos na yung kaso.
Mga kababae, baka magtaka kayo, bakit naman ganyan kalaki? Eh, ganyan, malaki ho talaga. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kahit po ako namulat po ako sa ganyan, kahit ito nga sinasabi ni Pastor Kibuloy, marami talaga ang nakukulong dahil lang walang abogado. Eh, hindi naman siya nangaano tayo sa PAW ha, pero meron na ako mga inilapit sa PAW, pero naku po, pasensya na ha, pero tatamad-tamad ho. Marami, karamihan doon. Bakit? Eh syempre, nagpapasahod sa kanila, gobyerno. Eh, hindi naman ganun katulad ng kasintaas pag nagpa-private lawyer ka. Eh, sa private lawyer lang po, acceptance fee lang napakataas na. At nasa kontrata naman po yan. Hindi lang po yung acceptance fee. Bawat attend ng isang abogado, bawat pagsama sa'yo, bawat pagsulat ng papel, alam mo ba, bawat nga yung counter affidavit, gagawa ka. Ang singilan dyan per page. Ganong kalupit. Kaya nga, marami talaga nakukulong na, sige na, ikulong nyo na lang kami. O kaya naman, hinahayaan na lang dahil wala magagawa eh. Walang pera. So, dumidepende sa PAW. Eh, minsan tamad ho. Minsan nung naman. Ewan ko kung minsan nung madalas. Tatamad-tamad do. Eh, kaya ako nakukulong. Ito yung sinasabi ni VP Sara Duterte naman dito. Eh, private lawyer po. At sigurado naman po ako, matikas po yung asawa nito. Kaya ganyang kalaki ang inabot nung, matindi pa naman. Rape case pa naman ito. Tandaan ninyo ha, mahabang proseso yan. Dadaan yan sa Regional Trial Court, sa CA, at even sa Supreme Court. So napakaraming, kasi baka nagtataka iba bakit 8 million. Napakarami yung aatenan na hearing yan. Napakarami yung gagawing papel niyan. Sobrang tindi yung paghihirap yan. Kaya naman umabot sa ganyang amount. Ang tanong, binayaran ba? Sana pala pinabayaan nyo na lang makulong eh. Ilang beses, siningil, na hindi na bayad. Ilang beses siningil na hindi nagbayad. Grabe. Naalala ko tuloy may mga utang sa akin. Hayop. Nasunugan. Binagyo. Nagkasakit. Ang buong pamilya. Utang ng utang. Wala problema eh. Sige, pagka meron naman tayo, bakit hindi? Ngayon wala na talaga ako. Nasaid na ako. Baka mamaya may mga mag-message yan. Nangungutang kami banat ba? Wala na, said na. Kakautang lang ni J. Guevara. Ang bira ito si J. Guevara, pati ko binibiktima. Huwag kayong mag-alala mga kababayan ha. Paki-message na lang siya. Hoy, bayaran mo yung utang mo kay Banat Bay ha. Mahiya ka pag di mo binayaran niya, babanatan ka daw niya, animal ka araw-araw. Atalay. Ganyan ang klase ng tao na mali natin na napili. Tinatakbuhan ang utang. Nako, grabe ho. Mantakin mo, tinatakbuhan ng utang. Ilang beses daw siningil, hindi po nagbabayad, so tinatakbuhan yung utang. Nako po, bakit gayaan? Okay, alam mo, pag-aagin din ako, dumaan din ako sa practice, hindi na nila nakakabayad lahat. Kung sasabihin niyan, ito attorney, meron akong konti, ito na muna. Ayan. Alam mo, ito ang pinaka-importante sa mga nangungutang ha. Usapang utang to. Utang na nyo, naiinirta ako dyan eh. Sorry nakaka-relate ako sobra sa mga nangungutang eh. Ilang beses ko i-status hayop, ayaw magbayad po. Nanggigigil ako eh. Nanggigigil ako sa mga nangungutang eh. Sabi nga ni VP Sara Duterte, normal naman kasi magkautang lalo na pag sobrang laki na yung inabot ng bill. But at least, 'di ba? Inuunti-unti mo, nag-e-effort ka. Ma'am, pasensya na, ito muna, 50,000, 100,000. Kasi yung effort, it matters so much na ibig sabihin, hindi mo tatakbuhan yung utang mo. Panay ang post mo, animal ka, post ka ng post, nasa bakasyon ka, nasa Amerika ka, nasa ganito ka, nag-golf ka.
May ano ka, tawag doon? May iPhone ka. Panay ang bakasyon mo. Ano ka, pokpok? May utang ka. Wala kang trabaho, pero lagi kang nagbabakasyon. Ano ka, pokpok? Ina mo ka, hayop ka? Yung utang mo hindi mo na binayaran? Meron namang isa dyan, may negosyo. Wala akong tinutukoy dito, ha? May negosyo, tapos panay ang ibang bansa. Pero yung pinuhunan mo sa lintik mo negosyo, inutang mo, hindi mo walang bayaran. Animal ka. Pagmamalaki mo, kasama mo mga big artists. Pero yung inutangan mong artist, di mo malang binayara, kaya ka napunta dyan, animal kang putang ina ka. Sorry naman. Sorry. Medyo nadadala ako dito kay Bibi Sara Duterte. Sorry naman. Patawarin nyo na po ako, ha. Nakakainit lang talaga ng ulo, may mga utang. Alam ko, marami sa inyo nakaka-relate. Oh, di ba? Itaas nyo ang kamay nyo, wag kayong pa magpanggap diyan. Marami sa inyo nakaka-relate. It's either kayo yung nautangan o kayo yung nang utang, animal kayo. Hindi, totoo. Sino dito ang mga inutangan? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Pakitaas na rin yung paa pagka pwede. Di ba? Sino dito inutangan? O, sino ngayon dito ang nangutang? Ito'y isang paalala sa'yo. Kung napanood mo ito at nangutang ka, isang paalala sa ito na magbayad ka naman kahit konti. Unti-untiin mo kahit tigpipiso, at least may effort. Okay? Ay, ito'y hindi aksidenteng napanood mo, animal ka. Magbayad ka, okay? Galit na galit ka dito sa video na ito kasi yung politiko nangutang, ikaw rin naman pala nangutang. So please lang, parang awa mo na. O kayo, kung hindi nyo pa alam, baka naman pwedeng isipin nyo na ngayon kung may pinag-utangan kayo, kinalimutan nyo lang. Okay? O, sige. Tuloy. Pag nagkapera ako sa susunod, magbibigay ko ako. Susunod na buwan ko, ito 3 bote ko. Wala ko po na ngayon. Hindi talaga eh. Hindi talaga. Nakaka-relate talaga ako. Ang ganda ng paliwanag ni Bibi Sara Duterte dito. Kahit man lang unti-unti, isang buwan, pagkatapos susunod na buwan, yung effort lang na, huwag ka mag-alala, hindi kita tatakasan ito, bayad. Piso, 2 piso, 3 piso, 5 piso, hanggang umabot ng 8 million. Diba? Hindi talaga, sabi ni Bibi Sara Duterte. Hindi talaga. Ito pa matindi. Kunwari, walang nangyari. Ayop. I can relate talaga. Yung parang walang nangyari. Ang saya-saya sa Facebook. Panay ang post. Panay ang post ng mga pinagpala. Thank you, Lord. May pag ganun pang post. Anong thank you, Lord? Lord Byron. O, kaya pangalan ko nga pala yun. Thank you, Lord. Thank you for the blessing. Ang hayop ka. Blessing sa akin galing yan. Magbayad ka naman, animal ka. Di ba? Tuloy. Tapos, nakikita ko, namigay na. Tapos makikita daw niya namimigay ng pera. Ito ba yon? Yan. Habang piniplay natin yan. Tapos, nakikita ko. Hindi po pala ako naglagay ng text na yan, ha? Na-download ko lang yan. Mali pa spelling nung naglagay ng text. Lagyan mo naman ng NG. Ng N pala, congressman o kaya congresswoman. Importante dito, yung sinasabi ni Bibi Sara Duterte, etong si Santo Mama. Alam mo, dun sa crowd yan, ang lakas ng tawanan dyan eh. Ayop na congresswoman to.
Gusto ata mag-isang tumaman ito eh. Dapat ito, alam mo, ito dapat nang din-disqualify eh, di ba? Hindi, kasi kahit saan mo angulo, kasi sabihin na natin, baka magpalusot yan eh. Hindi naman nangyari yan during the campaign. Malamang, alam mo yan ang pupunto nila eh. Ayan ang kanilang kahit naka-campaign t-shirt siya ha, malamang sa malamang, yan ang i-defend nila. Wala pa namang campaign, di pa naman start ng campaign period, so okay lang. But still, mali pa rin po yan, di ba? Epal pa rin po yan. Anong pinamimigay mo? Di ba? Ayuda. O sige, ayuda. Bakit kailangan kang pumapil? Di ba dapat ang nagbibigay niyan yung national government? Hindi mo trabaho yan. Hindi lang sobrang epal niyan. Pero alam ko naman ha, pag titingnan natin, di ba, naalala niyo yung anti-epal law na ni Miriam Defensor? Alam ko, batas na yun eh. Tignan natin, wait lang ha.